Good morning everyone, magandang umaga na naman sa ating lahat and welcome na naman sa ating channel, Ang Buhay Ko sa Israel. So sa video na to mga kapatid, pag-uusapan po natin dahil nga nasa day 27 na po tayo ng gera ng Israel at Gaza. So sa balita mga kapatid, yesterday ay sumali na rin po yung bansang Yemen. Meron kasi doong group na mga tinatawag na mga Houthis, mga armed group, mga terorista rin na they declared war to Israel. So kamakailan lang ay nagpadala sila ng rockets, missile going here in Israel. So yung Yemen kasi mga kapatid, nasa baba siya, south part ng Israel, kaya yung pinakapunteriya nila, yung pinakadulong bahagi ng Israel, yung Eilat. Alam naman natin, ang Eilat is a tourist place. Napakaganda po mga kapatid ng Eilat. If you visit Israel, you need to come to Eilat kasi talagang araw-gabi buhay yan dahil sa tourism doon. And syempre, dyan din po yung border ng Gaza and Jordan. So, ayan, tumitira na po yung Yemen, bansang Yemen, going here sa Israel. Kaya ginamit na po ng Israel yung isa sa mga high-tech na defense nila dito sa Israel. Ang tinatawag nila na Arrow 3. So, sa video na ito, pag-aralan natin mga kapatid kung ano po yung Arrow defense system na ito ng Israel. So, dito sa balita, sabi dito, the IAF or Israel Air Force carried out the first operational interception of a ballistic missile threat by the Arrow system in the Red Sea region. The threat did not infiltrate into Israel airspace. So, ibig sabihin may tinira na yung Yemen going sa Israel pero doon pa lang sa labas ng area ng Israel ay pinasabog na kaagad nila. So, ano ito yung Arrow 3? Bakit ito pinangalanan ng Arrow 3? So, the Arrow defense system ay matagal na rin itong na-develop. So, in collaboration ng Israel at America. So, yung pinaka-primary focus is to intercept and destroying incoming ballistic missiles. So, the development of the Arrow system started noong 1980s. So, matagal na ito. Pero, syempre, na-develop with the first successful interception test taking place 1991. Sa video na ito, pag-aralan pa natin paano ito nag-work and bakit napakalaking blessing ito sa bansang Israel. So isa po sa mga latest na defense system ng Israel na ngayon na naman ginamit ng Israel ay yung Arrow 3. So sabi dito, the Arrow 3 is a lethal long-range air defense system which has the capacity to intercept ballistic missiles at altitudes of over 100 kilometers or 62 miles and in greater range. So Arrow 3 is part of Israel's Arrow weapon system, a standalone anti-tactical ballistic missile defense system. So ang pinaka-purpose ng Arrow na ito is mga long range sa mga pag-atake kasi alam naman ng Israel. So pinaghahandaan nila. Alam naman natin that Israel are building this defense kasi alam nila na hindi lang pumalapitan yung mga kalaban nila, kundi they are preparing also for Iran and Iraq kasi malalayo rin yan sila. But alam natin na kahit malayo, they are still firing a lot of ballistic missiles going to Israel kaya they are making. So gawa talaga ito sa Israel ang Arrow 3 na ito para sa mga ganitong sitwasyon in case na magpadala yung Yemen at yung mga iba pang bansa na ayaw sa bayan ng Israel. At tignan natin dito how this work, yung Arrow na ito. So una, yung detecting launch. Special radar and sensor are set up all around Israel to detect when enemy missiles are launched into the air. So, ibig sabihin na ginagamit ito through sensor. May mga radar na nilagay na sa bawat corner ng Israel para ma-detect. Kasi nga alam naman natin that Israel is surrounded by nations who are against it. So, isa sa mga malaking tulong ay ang Arrow defense na ito. So, may mga sensor na dito para anytime kung anong bansa ang tumira sa Israel ay madidetect kaagad nila sa radar. And then, so once a missile is detected, these radars closely follow its path, continuously monitoring where it's going and how fast it's moving. So, ibig sabihin, kung may na-detect yung Israel, yung radar, so automatic mga kapatid, aabangan nila yan kung saan patungo yung missile na ito. And they will continue to monitor kung gaano ito kabilis, kabagal, para at least wala pa sa Israel, alam na kaagad nila yung pupuntahan ng rockets na ito. And then, pag ma-identify nila mga kapatid, sabi dito, a computer system uses smart algorithm to decide if the missile is a real danger to Israel or if it will fall harmlessly into the sea. So while na pinagmamasdan nila yung missile na ito, so nadidetect, tinitignan nila yung algorithm kung makakapasok ba ito sa Israel or hindi kasi malayo pa lang.
nadidetect na nila. So, kung makakapenetrate ba ito sa mga bayan ng Israel or kung hanggang sa dagat lang. Kasi pag nasa dagat lang naman, hindi na nila i-launch yung arrow na ito. Nilalunch lang nila automatic kung na-detect ng arrow na capable yung missile na ito na pumasok ng bayan ng Israel. So, ganyan po gagaling ang defense na ito. And then, sabi dito, if the missile poses a threat, the arrow system launches its own missile called the arrow interceptor. This interceptor flies up into the space to meet the incoming threat. So, pag nakita nila na threat, makakapasok yung missile na ito, kagaya doon sa Yemen, alam nila that it will penetrate the city of Eilat. So, they fire this, tinatawag nila na arrow interceptor. Sasalubungin niya yung missile na ito para i-intercept. And then, the interceptor missile has a special device called the kill vehicle. Yan, tawag nila dito. That's designed to smash into the enemy missile. It does not carry an explosives. It relies on the force of impact to destroy. Ibig sabihin, yung bala ng Arrow 3 na ito ay meron vehicle doon na tinatawag na kill vehicle. So, ito yung babangga. Kumbaga, hindi naman talaga pala sumasabog yung Arrow 3 na ito. It will just smash. So, ito yung babangga doon sa missile para hindi na po pumunta ng Israel. Ibig sabihin, nagre-rely lang yung arrow na ito, yung bala ng arrow na ito sa impact din ng kung gaano rin kalakas yung ballistic missile na pinadala ng mga bansang ayaw sa Israel. And then, throughout the process, the radars keep track of the interceptor's missile and enemy missile, providing real-time information on whether the interceptors was successful or not. Ibig sabihin, nakikita talaga nila. Very advanced ito. So, nakokontrol nila yung missile na ito, and then nakikita nila mismo kung talagang natamaan or it impact doon sa upcoming missile na paparating sa bayan ng Israel. So the Arrow system is just one part of Israel's defense strategy. It works together with other systems like the Iron Dome and David Sling to create multiple layers of protection against different types. Mapapansin nyo mga kapatid, yung mga ginagawa dito ng Israel, mostly to defend. Kasi alam naman ng bansang Israel that there are so many countries who want to eradicate and destroy Israel. That's why almost majority ng kanilang income dito sa Israel ay talagang napupunta sa defense because they knew na talagang maraming tao, maraming country na ayaw sa kanila. That's why they developed this special high-tech weapon to defend his people. So, isa na po kami dyan na iniingatan, pinoprotektahan ng mga defense na ito. So, salamat sa Panginoon dahil God also gave wisdom sa mga Jewish. Alam naman natin that the pinaka-starts up dito, yung mga advanced technologies ay dito po na-discover sa Israel. So, isa na dyan yung Arrow 3. Ayan, so by using these advanced technologies, Israel can defend itself from missile threats and keep its people safe. So yan na naman yung gusto ng Israel mga kapatid. They are just defending. Alam naman nila na tumitira and once na tumitira yung mga kalaban, they strike anywhere. So we praise God dahil andito yung mga system na ito na binigay ng Panginoon to defend the country at yung mga tao dito sa Israel. So maraming salamat. I hope we learned something. Patuloy nating ipag-pray yung bayan ng Israel. And syempre, kung bago ka sa aking channel, don't forget to follow and i-like nyo rin mga kapatid. Let's continue to pray for peace. Peace for both sides. Alaw na yung mga maingatan ng Panginoon yung mga civilian na hindi naman po talaga nadadamay lang sa ganitong situation. So maraming salamat. See you again sa ating mga susunod na video. Awesome day sa lahat. Paalam.